Well, preparations for this Halloween are probably underway at your household, but you might also want to consider preparing for another big holiday that's approaching, Thanksgiving. I know, it's probably just still weeks away, right? But since we're all about helping you plan and save ahead on Okay Nga Rod, syempre, we want to make sure you know how to budget without spoiling your fun. And who better to give his 2 cents than Rod Mercado, President and CEO of Financial Rescue LLC. Rod, thank you for being here today. Salamat din. Ay nako, so okay, nandito na tayo sa gitna ng Halloween na probably pinaggastusan natin and Christmas talagang paggagastusan natin. Yes. Asan na yung Thanksgiving in the grand scheme of our financial year? Oo nga, di ba? Eh tayong mga Pilipino pa naman, gustong-gusto natin, we love to celebrate, di ba? Of course, any Fiesta, reason to party. Basta party talaga yan. Okay? Walang masama doon, di ba? Ang gusto lang natin paalala sa ating mga ka-nation ay kung magpa-party tayo, magse-celebrate talaga tayo, yung modest lang at simple, yung kaya natin sa ating pocket. So, sabi nga, be true to your pocket. Be true to your pocket. Okay. And if your pocket is not very deep, Kung gagamit ka ng kaunti man Okay lang, lang yun. kung gagamit ka ng credit card, eh siguraduhin mo naman na kaya mong bayaran. So, yun yung pinaka bottom line natin. okay. And it's not to say na wag kang mag-Thanksgiving at Oo, all, diba? kung ikaw naman talaga can afford, no? Bakit hindi ka mag-celebrate ng mabuti? Nagpapasalamat tayo. Share your blessings, di ba? Okay yon. Pero habang hindi ka pa nakakarating sa ganung level, unahin mo muna yung personal finance mo. Okay. Make sure na nababayaran mo ang utang mo. Pangatlo, yung cash flow mo maayos. Saka ka na mag-isip ng grandiosong celebration. Okay, so paano tayo makakakain ng turkey na hindi pumapasok masyado sa pocket natin? Okay, so maraming pwedeng gawin, di ba? Oo. Sabi nga natin, unang-una, sabi natin, let's be simple in celebration or modest, di ba? Okay. So, ipusin natin sa shopping. How do we be simple and modest pag nagsha-shopping tayo? So, siguro, we've thought about kung sino natin iimbitahin, alam na natin kung anong hahanda natin. Oh. So, paano natin gagawin na mas affordable yung shopping? O sige, di ba? May listahan tayo ng mga gusto nating lutuin. Okay? So, pwede naman siguro pag gumawa ka ng listahan o pag mamimili ka, gamitin mo na yung mga hindi branded na produkto. Di ba pag nagpupunta ka ng malalaking Grocery store, meron kang makikita na yung branded katabi nung brand o yung generic na ginagawa nung sariling produkto ng, let's say, Walmart. Or Safeway or something. Safeway, di ba? Okay. Mas pag tinignan mo, yung difference sa prices talagang malaki. At nasubok ko na yan, na yung lasa naman Halos halos lang. pareho. Oo. So makakatipid ka ng malaki doon, di ba? Which actually brings me, sinabi mo, di ba, malaking grocery store. Meron din naman ng grocery stores na specialize in bulk, di ba? Yung Yes. mga Costco. Talagang nanay ka nga. Alam Nanay na alam mo na kung nanay paano talaga magtipid. Ano? Yeah, tama yon, di ba? Dahil doon, pero isa pa ding dapat natin paalala sa kanila, bago ka pumunta sa isang grocery store, ay gumawa ka ng listahan ng talagang bibilin mo lang. Aha, nako. Di ba? Kasi kadalasan pagpunta mo doon, kuha ka ng kuha. Guilty ako doon. Kasi pag dumadaan ka sa aisle, tabi mo lang, uy, kailangan ko nga pala ng, sige, orange juice, sige, dagdag na natin yun, di ba? So pag gumawa ka ng listahan, stick to the list. Gumawa ka ng listahan, pero wag mo kalimutan din na i-check mo yung inventory mo. Kasi Diba? baka meron ka na nun. Baka meron ka na, sobra-sobra din. Dumoble ka pa. Sayang lang, di ba? Okay. So, yan na yung shopping. Keep it simple, bulk, tapos inventory muna, tapos lista. Alam mo ba sa mga restaurant, sinasabi nila na hindi daw dapat talaga gumagamit ng malalaking plate, lalo na kung buffet. Ay, talaga? Kasi ang tendency ng tao, punuin yung plate. Ah. Takaw mata. Pag takaw mata, syempre, alam naman natin yung ibig sabihin nun, pag hindi na rin pala kayang ubusin. Maganda din yan actually to budget for your diet, di ba? Yun, So di ba? don't use oversized plates. Pag maghahandog ka ng pagkain, yung mga appetizer size lang siguro. Oh, nabanggit mo yung appetizer. Actually, ang suggestion ko, kung nabaghahanda ka sa bahay, skip mo na yung mga appetizers na yan. Dire-diretso na to the main Diretso na. course. Oo, di ba? Tapos maghanda ka ng mga putahe na kung sakaling kinapos ka, madali mong lutuin, like tulay pansit. Diba? Pero ang suggestion ko rin, kadalasan kasi sa atin, mabuti na yung sobra-sobrang handa natin, okay na yung sobra kesa kulang. Kulang. Eh, baguhin kaya natin mindset natin. Okay na Bakit yung... hindi kaya
yung enough lang. Okay na yung tamang-tama. Tamang-tama lang or kaunting sobra lang sa tama. Okay. Di ba? Which brings Dapat us to siguro the ganun. last point, which is potluck. Anyway, magkaibigan naman kayo, magkapamilya naman kayo. Chip in na lang lahat, di ba? O si Kumare, sabi mo, Kumare, miss ko na yung putahe mo. Yung favorite kong chicken. Ganyan. Yes, so di ba? Okay. So hindi naman nakakaya yung ganun eh. Lalo Absolutely. Thanksgiving naman, di ba? Okay, well anyway, kung may tanong pa sila on how to work on their personal finances while enjoying their holiday treats, saan mo kayo Yan. mahahanap? Mga ka-nation, pwede nyo kaming tawagan sa 1-877-973-3287 or visit our website, financialrescuellc.com. Like us on Facebook too. Okay. Thank you. At huwag kalimutang mag-give thanks, di ba? For Thanksgiving Day. Yes, oo. At ang buong pamilya dapat magsimba Ayan. at magpasalamat. Amen. Amen. Okay, thank you very much for joining Maraming us. salamat din, Mishi.